Minsan ba ay sinabihan ka na kailangan mong iwanan ang mga protina para iligtas ang iyong mga bato? Maging isang doktor, isang kamag-anak na may mabuting layunin, o anumang nabasa mo sa internet, ang ideya na para ibaba ang creatinine ay kailangang alisin ang mga protina ay isa sa pinakamapanganib na mito na umiiral. Kung ang payong iyon ay nagdulot sa iyo ng takot, huminto, huminga. Dahil ang pahayag na iyon na sobrang pangkalahatan ay hindi buong katotohanan. Ako si Dr. Manolo at nakita ko ang takot na dulot ng payong ito sa aking mga pasyente. Nakikita nila kung paano tumataas ang kanilang creatinine at ang unang ginagawa nila ay pumasok sa takot, na iniisip na ang tanging solusyon ay isang sobrang mahigpit na dieta na nagiiwan sa kanila na mahina, kulang sa nutrisyon at walang pag-asa. Ngayon ay babasagin natin ang mitong iyon. Ipakikita ko sa iyo ang chance protina na hindi lamang ligtas para sa iyong mga bato, kundi kung pipiliin at ihanda mo ng maayos, makakatulong sa iyo na mapanatili ang iyong mass ng kalamnan, makaramdam ng mas maraming enerhiya at pamahalaan ang iyong creatinine ng epektibo. Manatili ka sa akin dahil sa dulo ng video na ito ay hindi ka magkakaroon lamang ng listahan ng mga pagkain, kundi isang malinaw na plano para kunin ang kontrol ng iyong kalusugan sa bato. Ang simpleng paliwanag, ang tunay na papel ng protina. Bago tingnan ang listahan, mahalagang maintindihan mo kung bakit hindi lahat ng protina ay magkapareho at kung bakit ang zero protina ay isang mapanganib na payo. Isipin na ang iyong mga bato ay isang super advanced na planta ng pagsasala ng tubig. Ang kanilang trabaho ay linisin ang mga dumi sa dugo. Isa sa mga duming iyon ay ang creatinine, isang natural na produkto mula sa paggamit at pagkasira ng iyong mga kalamnan. Sa malusog na mga bato, ito ay walang problema. Pero kapag bumaba ang function ng bato, tulad sa chronic kidney disease o CKD, nahihirapan ang mga bato at nagsisimulang maipon ang creatinine. Dito pumapasok ang protina. Kapag kumain ka ng protina, ginagamit ito ng iyong katawan para bumuo ng kalamnan, hormone at ayusin ang mga tissue. Pero ang prosesong ito ay gumagawa rin ng mga dumi tulad ng urea na kailangan ding i-filter ng iyong mga bato. Ang ilang protina, lalo na ang pulang karne at processed meats, ay mas marumi sa pagproseso. Gumagawa ito ng mas maraming dumi at mas mataas na acidic load. Para itong pinipilit ang iyong planta ng pagsasala na magtrabaho ng overtime sa pinakamaruming tubig na posible. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagdudulot ng hyperfiltration, isang kalagayan kung saan sobrang nagsisikap ang mga bato, kaya nasisiraan sila mismo at pinabilis ang sakit. Pero narito ang pagbaliktad na nagbabago sa lahat. Hindi ito tungkol sa pag-alis ng gasolina, ang protina, kundi sa pagpili ng mas malinis at mahusay na gasolina. Ang pag-iwan sa pagkain ng protina ay hindi ka pakipakinabang. Nawawalan ka ng mass ng kalamnan, sarcopenia, na ironical na maaaring magpanggap sa resulta ng iyong function ng bato at ikaw ay maging mahina. Ang matalinong stratehiya ay palitan ang mga maruming protina ng mataas na kalidad, mababa sa phosphorus at mababa sa acidic load. Ang mga malinis na protinang ito ay nagbibigay sa iyong katawan ng kailangan nito para maging malakas, pero sa pinakamababang stress para sa iyong mga bato. Sa ganito, handa ka na para maintindihan ang dahilan sa bawat protina sa ating listahan. Hindi ito magic. Ito ay nutritional science para protektahan ang iyong mga bato at mapahusay ang iyong buhay. Magsimula tayo. Protina 1, ang egg whites. Ang unang protina na inirerekomenda ko nang walang duda at madalas na bituin sa isang matalinong renal diet ay ang egg whites. Kung may pagkain na halos perpekto para sa kalusugan ng bato, ito. Bakit? Dahil sa kombinasyon ng mga salik na ginagawa itong ligtas at kapakipakinabang. Una at pinakamahalaga, ang egg whites ay may protina na may mataas na biological value. Sa simpleng Tagalog, nangangahulugan ito na ang komposisyon nito ay halos eksaktong katulad ng kailangan ng ating katawan. Ginagamit ito ng katawan ng may kahangahangang kahusayan na halos walang natitirang basura. Isipin na gumamit ng perpektong susi sa isang kandado. Kasya agad ng walang puwersa. Ito ay nagreresulta sa pinakamababang produksyon ng dumi tulad ng urea na nag-aalis ng malaking pasanin sa iyong mga bato. Ang pangalawang mahalagang salik, lalo na para sa mga may mas advanced na sakit sa bato, ay ang sobrang mababang nilalaman nito sa phosphorus. Ang nasirang mga bato ay nahihirapang alisin ang phosphorus. Kapag naipon ito, maaari nitong kunin ang calcium sa iyong mga buto
na nagiiwan sa mga ito na marupok at maipon sa mga ugat at puso. Ang yolk, bagamat masustansya, ay mataas sa phosphorus. Sa paghihiwalay ng yolk at pagkain lamang ng puti, naaalis natin ang problemang iyon. Isang malaking egg white ay may humigit kumulang 5.5 ml ng protina, pero tanging 5 hanggang 10 mg lamang ng phosphorus. Isang kahangahangang proporsyon. Ngayon, sa praktikal, paano ito kainin? Ang versatility nito ay mahusay. Maaari kang gumawa ng omelette o scrambled eggs na may 3 o 4 na puti at isang yolk lamang para magamit ang ilan sa nutrients nito nang hindi lumalampas sa phosphorus. Magdagdag ng mga gulay na mababa sa potassium tulad ng bell peppers, sibuyas o mushrooms para magdagdag ng volume at fiber. Isa pang option ay maghain ng itlog. Tanggalin ang karamihan sa yolks at tadtarin ang whites sa salad. Maaari ka ring bumili ng liquid egg whites na pasteurized sa supermarket. Para sa higit na kaginhawahan, siguraduhing walang sodium o additives. Ang karaniwang pagkakamali ay sirain ito sa pagluluto, iprito sa maraming mantikilya, takpan ng processed cheeses na puno ng sodium at phosphorus o samahan ng bacon. Ang susi ay malinis na paghahanda. Niluto sa singaw o sa non-stick pan na may kaunting olive oil. Sa paggawa ng egg whites na pangunahing pinagmumulan ng protina, isa ka sa pinakamahusay na desisyon para nourish ang iyong katawan habang aktibong pinoprotektahan ang iyong mga bato. Protina 2, ang chicken breast na walang balat. Ang ating pangalawang protina ay isang klasiko sa malusog na pagkain at lalong mahalaga sa renal diet, ang chicken breast, pero tandaan, walang balat at walang buto. Kapag sinasabi sa akin ng aking mga pasyente na natatakot silang iwanan ng lubusan ng karne, ang manok ang perpektong transisyon. Ito ay isang paraan para masiyahan sa protinang hayop na nakakabusog ng hindi labis na pinapahirap ang mga bato. Ang malaking bentahe ng lean chicken breast kumpara sa pulang karne o kahit sa chicken thighs na mas madilim ay ang mas malinis na profile nito. Una, mas kaunti itong saturated fat. Ang dieta na mataas sa saturated fat ay nag-aambag sa pamamaga at oxidative stress. Dalawang malinaw na kaaway ng mga bato. Sa pagtanggal ng balat, kung saan nakakonsentrate ang taba, nananatili ang supermagang protina. Pangalawa, at ito ay mahalaga, ang chicken breast ay gumagawa ng mas mababang acidic load at mas kaunting puriness kaysa sa pulang karne. Ang purines ay nabubulok sa uric acid, isa pang substance na kailangang i-filter ng mga bato at sa sobra ay maaaring magdulot ng gout at pinsala sa bato. Ang chicken breast ay nasa mas ligtas na saklaw. Tulad lagi, ang susi ay nasa portion at paghahanda. Para sa renal patient, ang portion ay hindi ang malaking steak na sumasakop sa kalahati ng plato. Pinag-uusapan natin ang 90 hanggang 120 gauder, humigit kumulang sa laki at kapal ng iyong palad. Ang dami na ito ay sapat para maiwasan ang pagkawala ng kalamnan nang hindi dinadagdagan ang kapasidad ng pagsasala ng iyong mga bato. Tandaan, ito ay pangkalahatang gabay. Ang eksaktong dami ay nakadepende sa iyong partikular na kaso at dapat talakayin sa iyong doktor. Sa paghahanda, maraming nagkakamali. Ang roasted o marinated na manok mula sa supermarket ay bomba ng sodium. Ang sodium ay nagpapataas ng blood pressure, isa sa pangunahing sanhi ng sakit sa bato. Pinakamainam na bumili ng fresh chicken breast at lutuin sa bahay. I-bake, i-roast, poach, i-slow cook sa likido o i-stir fry ay mahusay na pamamaraan. Sa halip na asin, gumamit ng arsenal ng herbs at spices, garlic powder, onion powder, paprika, oregano, thyme at kaunting paminta. Isang splash ng lemon o suka sa dulo ay nagpapahusay sa lasa nang walang idinagdag na sodium. Maaari mong hiwain ang lutong manok sa strips para sa salads, i-shred para sa sopas o ihain bilang pangunahing ulam na may maraming allowed na gulay at complex carbohydrate. Ang manok na inihanda ng ganito ay mataas na kalidad na protina na nakakabusog, nagbibigay ng nutrisyon at gumagana para sa iyong kalusugan sa bato. Protina 3, ang isda na puti, tulad ng merluza, tilapia, lenguado. Ang ating pangatlong opsyon ay dinala tayo sa tubig, partikular sa mga puting isda na mababa ang taba. Mga uri tulad ng merluza, tilapia, lenguado o bacalao ay kahanga-hanga. Kung ang manok ang haligi sa lupa, ang puting isda ang katumbas nito sa tubig at nagbibigay ng natatanging benepisyo. Ang super lakas nito ay ang omega-3 fatty acids. Bagamat ang mga isdang mataba tulad ng salmon ay mas sikat dito, ang mga puting isda ay naglalaman din nito.
Ang omega-3 ay natural na malalakas na anti-inflammatory. Ang chronic kidney disease ay sa esensya ay isang kalagayan ng patuloy na pamamaga. Ang pagkain ng omega-3 ay parang nagpapadala ng team ng bombero para patayin ang apoy sa loob na nakakatulong na mapanatili ang function ng iyong mga bato. Mula sa aspeto ng renal load, ang mga puting isda ay huwaran. Ito ay lean protein, madaling matunaw at gumagawa ng kaunting dumi. Ang malambot na laman nito ay nabubulok ng mahusay nang hindi pinapahirap ang mga bato. Bukod pa rito, ang nilalaman nito sa phosphorus ay karaniwang mas mababa kaysa sa pulang karne, na ginagawa itong ligtas basta't kontrolado ang portion. Pag-usapan natin kung paano ito masisiyahan. Ang golden rule, iwasan ang pagprito sa lahat ng paraan. Ang pag-empanada at pagprito ay hindi lamang nagdadagdag ng masamang taba at calories, kundi lumilikha rin ng mga pro-inflammatory compounds na tinatawag na AGEs, na partikular na nakakasama sa mga bato. Sa halip, pumili ng malambot at basa na mga pamamaraan ng pagluluto. Ang pagluluto sa papilote ay isang kahanga-hangang teknik. Ilagay ang filet sa papel ng oven, magdagdag ng sariwang herbs, hiwa ng lemon, kaunting olive oil at mababang potassium na gulay. Isara ang pakete at i-bake. Ang isda ay niluluto sa sarili nitong katas at nananatiling sobrang malambot. Ang pagbe-bake o pagluluto sa singaw ay mahusay ding option. Ang angkop na portion, katulad ng sa manok, ay humigit kumulang na 90 hanggang 120 gram. Isang filet na ganito ang laki na inihain kasama ng mashed cauliflower at steamed asparagus ay isang eleganteng, masarap at perpektong nakahanay sa proteksyon ng iyong mga bato. Ang puting isda ay hindi lamang diet food. Ito ay gourmet protein na nagbibigay ng nutrisyon sa katawan at pinapakalma ang pamamaga. Protina 4 ang lentil. Ngayon ay lumiliko tayo patungo sa mundo ng gulay para ipakilala ang isang superstar, ang lentil. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Legumbre, pero ang potassium at phosphorus. At tama kang mag-alala. Pero ang ganap na pagtatakwil sa lentil ay malaking pagkakamali dahil ang mga benepisyo nito, kapag inihanda ng maayos, ay napakalaki. Ang pinakamalaking argumento para sa mga plant-based protein tulad ng lentil ay ang epekto nito sa acidic load. Ang proteinang hayop ay may tendensya na magpa-acid sa katawan na nagpapahirap sa mga bato. Ang mga gulay naman ay nagiging alkalizing o neutral. Ang simpleng katotohanan ito ay lubhang binabawasan ang stress sa mga bato. Ang pagpapalit lamang ng isa o dalawang pagkain kada linggo mula sa proteinang hayop patungo sa gulay ay maaaring magkaroon ng tunay na epekto. Bukod pa rito, ang lentil ay kahanga-hangang mapagkukunan ng fiber. Ang fiber ay ang hindi kilalang bayani ng kalusugan sa bato. Bakit? Dahil ang malusog na bituka ay sumusuporta sa mga bato. Ang fiber ay nagpapakain sa mabubuting bakterya sa bituka at tinutulungan ng mga bakterya na ito na alisin ang mga uramic toxins bago ito makarating sa dugo. Ito ay nangangahulugan ng mas kaunting trabaho sa pagsasala para sa iyong mga bato. Isa itong hindi direktang suporta pero sobrang makapangyarihan. Ngayon balikan natin ang potassium at phosphorus. Totoo, ang tuyong lentil ay naglalaman nito. Pero dito pumapasok ang isang simpleng teknik sa paghahanda na mahalaga, ang pagbababad at double cooking. Ibabad ang tuyong lentil sa maraming tubig sa loob ng ilang oras o magdamag at itapon ang tubig na iyon. Pagkatapos ay ilagay sa bagong tubig at pakuluan. Sa kalagitnaan ng pagluluto ay maaari mong itapon muli ang tubig at magdagdag ng bagong malinis na tubig para tapusin ang pagluluto. Ang pamamaraang ito ay maaaring magbawas ng malaki sa potassium at phosphorus, minsan ng 30%, 50% o higit pa, na ginagawa itong mas ligtas. Kung gumagamit ka ng dilatang lentil, pumili ng walang idinagdag na asin at banlawan ng mabuti sa ilalim ng tubig. Kapag handa na, ang lentil ay sobrang versatile. Maaari kang gumawa ng lentil soup, Indian dal na may turmeric at cumin or cold salad. Maaari mo ring gawing homemade vegetable burger. Ang portion na kalahating tasa hanggang isang tasa ng lutong lentil ay magandang sukat. Sa pagsasama ng maayos na inihandang lentil sa iyong dieta, hindi ka lamang nakakakuha ng mahusay na protina, kundi nakikinabang din sa kapangyarihan ng fiber at alkaline profile para aktibong protektahan ang iyong mga bato. Protina 5, ang matigas na tofu. Patuloy tayo sa mga protinang gulay na madalas mali ang pag-unawa, pero isa sa pinakamalakas na kakampi, ang tofu, partikular ang matigas o extra firm. Pinatutunayan na ng modernong pananaliksik ang alam na ng mga kulturang Asyano sa loob ng mga siglo.
Ang protina mula sa toyo ay maaring maging lalong mabuti para sa mga bato. Isa sa mga pinakakawili-wiling na tuklasan ay tila may ibang epekto ang protina ng toyo sa mga bato kumpara sa protinang hayop. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang pagpapalit ng protinang hayop sa toyo ay maaaring magbawas ng hyperfiltration at pagtagas ng protina sa ihi, proteinuria, dalawang pangunahing mekanismo sa pag-usad ng sakit sa bato. Para itong humihingi ang toyo sa mga bato na mag-filter ng mas banayad. Bukod pa rito, ang matigas na tofu ay kompletong protina. Mayroon itong siyam na mahahalagang amino acid na hindi kayang gawin ng katawan. Mababa ito sa saturated fat at walang kolesterol na nakakatulong sa kalusugan ng puso na malapit na kaugnayan sa kalusugan ng mga bato. Tulad ng mga legumbre, ang pagpili at paghahanda ay susi. Pumili ng matigas o extra firm na tofu. Tungkol naman sa phosphorus, bagamat naglalaman ito, karamihan ay nasa anyong hindi gaanong nasisipsip ng katawan ng tao. Ibig sabihin, mas mababa ang aktwal na phosphorus na pumapasok sa sistema kaysa sa nakasulat sa label. Para maging masarap ang tofu, unang hakbang ay pindutin ito. Ilagay ang block ng tofu sa plato na may paper towel, dagdagan ng paper towel sa ibabaw, at lagyan ng mabigat na bagay. Iwanan ng 30 minuto. Inaalis nito ang sobrang tubig, nagbibigay ng mas karneng texture, at nakakatulong masipsip ang lasa. Kapag napindot na, walang limitasyon ang maaaring gawin. Hiwain sa cubes at imarinade sa low-sodium soy sauce, luya at bawang bago i-bake o i-stir-fry kasama ng gulay. Maaari mo ring i-crumbled para magmukhang scrambled egg o hiwain sa fillet at i-grill. Ang angkop na portion ay 100 hanggang 150 gram. Ang tofu ay hindi lamang protinang pangproteksyon sa bato, kundi dahil sa kakayahang sumipsip ng lasa, ito ay isang blankong canvas para sa iyong pagkamalikhain sa kusina. Nakarating tayo sa kalagitnaan ng listahan at sana ay mas malinaw at may kontrol ka na. Kung ang impormasyong ito ay nakakatulong sa iyo, kung nakikita mong hindi mo kailangang mabuhay sa takot sa pagkain, humihingi ako ng maliit na pabor. Pindutin ang like button. Ang simpleng pag-click na iyon ay nagsasabi sa YouTube na mahalaga ang content na ito at nakakatulong na maabot ang impormasyon sa mas maraming tao na tulad mo na nangangailangan ng malinaw na sagot para sa kanilang kalusugan sa bato. Salamat sa pagtulong na ikalat ang mensaheng ito. Ngayon ay ipagpatuloy natin ang 5 protina na natitira. Protina 6, ang natural na Greek yogurt. Ang ating ika-6 na protina ay nagbabalik sa mga produkto ng gatas, pero nang may lubos na pag-iingat. Ang natural na Greek yogurt na walang asukal. Ang mga gatas ay maaaring maging minahan ng bomba para sa renal patient dahil sa potassium at phosphorus. Gayunpaman, ang Greek yogurt sa katamtaman ay maaaring magandang karagdagan. Ano ang nagpapaspecial dito? Ang proseso ng paggawa. Sa Greek yogurt ay inaalis ang liquid whey. Ito ay nagko-concentrate ng protina, kaya halos doble ito kumpara sa ordinaryong yogurt. Pero bahagi rin ng potassium at phosphorus ang naaalis. Bagamat naglalaman pa rin ito at kailangang isaalang-alang, mas maganda ang profile nito kaysa sa isang basong gatas. Bukod pa rito, ang Greek yogurt ay kahanga-hangang mapagkukunan ng probiotics. Ang mabubuting bakterya na ito ay susi sa kalusugan ng bituka, at tulad ng nabanggit na, ang malusog na bituka ay malaking kakampi sa mga bato. Ang ganap na susi ay kontrol sa porsyon at pagpili ng produkto. Una, dapat itong natural at walang idinagdag na asukal. Ang mga may flavor ay bomba ng asukal. Pangalawa, ang portion ay hindi malaking mangkok. Isipin ang kalahating tasa, humigit kumulang 100-120 gram. Nagbibigay ito ng magandang 10-12 gram na protina nang hindi lumalampas sa limit para sa karamihan. Paano gamitin? Ito ay magandang kapalit para sa sour cream o mayonnaise sa dressings at sauces. Haluin ang kalahating tasa na may sariwang herbs, lemon juice at garlic powder para sa masarap na dip kasama ng pipino o kinsay. Kung gusto mo bilang dessert, samahan ng kaunting blueberries o raspberries. Iwasan ang paghalo sa commercial granola o saging na mataas sa phosphorus at potassium. Ang Greek yogurt ay perpektong halimbawa ng matalinong pagpili at moderation. Hindi ito para kainin ng marami, pero kapag ginamit ng may stratehiya, pinapahusay nito ang iyong pagkain, nagbibigay ng probiotics at nag-aalok ng mataas na kalidad na protina ng ligtas. Protina 7, ang salmon. Bumalik tayo sa dagat, pero sa pagkakataong ito, sa isang matabang isda, ang salmon.
Maaaring magulat ang ilan na makita ang matabang isda sa listahan ng malinis na pagkain, pero ang taba mismo ang nagiging dahilan kung bakit ito ay superstar para sa kalusugan ng bato. Pinag-uusapan natin ang kahangahangang yaman nito sa omega-3 fatty acids. Kung ang puting isda ay ang team ng bombero, ang salmon ay ang elite team na may pinaka-advanced na teknolohiya. Mas mataas ng husto ang konsentrasyon ng omega-3. Tulad ng nabanggit, ang sakit sa bato ay chronic inflammation. Ang omega-3 mula sa salmon ay isa sa pinakamalakas na natural na anti-inflammatory na maaari nating kainin. Nakakatulong itong protektahan ang mga filter ng bato mula sa patuloy na pinsala. Bukod sa malusog na taba, ang salmon ay mapagkukunan ng napakataas na kalidad na protina. May konsiderasyon nga lang, dahil mas dense ito, bahagyang mas mataas ang phosphorus kaysa sa puting isda. Hindi ito ipinagbabawal pero nangangailangan ng mas mahigpit na control sa portion. Ang angkop na portion ay bahagyang mas maliit, humigit kumulang 60-90 gram, tulad ng laki ng isang deck of cards. Ang dami na ito ay nagbibigay ng therapeutic dose ng omega-3 nang hindi dinadagdagan ang sistema sa phosphorus. Inirekomenda na isama ang isang serving ng salmon 1 o 2 beses kada linggo na pinapalitan ang isang serving ng pulang karne o manok. Ang paghahanda ay dapat banayad para maprotektahan ang taba. Mag-bake sa mababang temperatura, poach o lutuin sa singaw ay mainam. Isang madali at masarap na paraan ay ilagay ang fillet sa tray na may olive oil, lemon juice at dill at i-bake hanggang basa sa loob. Iwasan ng smoked o cured salmon. Punong-puno ito ng sodium. Sa madaling sabi, ang salmon ay gamot sa anyo ng pagkain. Sa kontroladong porsyon at maayos na paghahanda, aktibo kang namumuhunan sa pagbabawas ng pamamaga, isang pangunahing hakbang para protektahan ang iyong mga bato. Protina 8, ang garbanzos, chickpeas. Ang ating ikawalong protina ay ang simpleng pero sobrang versatile na garbanzo. Tulad ng lentil, ang garbanzo ay powerhouse ng plant protein at fiber at sa tamang paghahanda ay maaaring maging haligi sa renal diet. Ang garbanzo ay nagpo-promote ng mas alkaline na kalagayan sa katawan na nagpapagaan sa pasanin ng mga bato. Ang mataas na fiber content ay nakakatulong kontrolin ang blood sugar. Mahalaga ito dahil ang diabetes ang pangunahing sanhi ng sakit sa bato. At muling nakakatulong alisin ang toxins sa pamamagitan ng bituka na nagbibigay ng pahinga sa iyong mga bato. Ngayon, paano hawakan ang potassium at phosphorus? Kapareho ng sa lentil. Kung tuyo, ibabad magdamag at itapon ang tubig bago lutuin sa bagong tubig. Kung dilata, hindi negotiable. Dapat walang idinagdag na asin. Bago gamitin, ilagay sa colander at banlawan ng mabuti sa ilalim ng tubig nang hindi bababa sa 1 minuto. Kapag handa na, magluto. Isa sa pinakamagandang paraan ay homemade hummus. Ang binili sa tindahan ay puno ng sodium at tahini na mataas sa phosphorus. Sa paggawa sa bahay, ikaw ang may control. Haluin ang garbanzo na may lemon juice, bawang, kaunting tahini o maaari mong laktawan at gamitin ang olive oil at tubig hanggang makamit ang nais na consistency. Isa pang magandang ideya ay i-toast. Pagkatapos banlawan at patuyuin, haluin sa olive oil at walang asin na spices tulad ng smoked paprika o cumin. I-bake hanggang malutong. Ito ay masarap na snack na kapalit ng potato chips. Maaari mo rin idagdag sa salads at sopas. Ang porsyon na kalahating tasa ng lutong garbanzo ay magandang simula. Sa pagmaster ng paghahanda ng garbanzo, idinaragdag mo sa menu mo ang abot kaya, nakakabusog at sumusuporta sa kalusugan mula bituka hanggang bato. Protina siyam, ang quinoa. Para sa ikasiyam na protina, pupunta tayo sa mundo ng mga sinaunang butil para i-highlight ang quinoa. Bagamat niluluto natin ito bilang butil, teknikal na ito ay buto at ang nagpapaspecial dito ay isa ito sa iilang plant source na kumpletong protina. Tulad ng nabanggit sa tofu, ang kumpletong protina ay may 9 na mahahalagang amino acid. Maraming plant protein ang incomplete, pero ang quinoa ay may lahat sa isang pakete. Ito ay nagiging napakahusay na kapalit sa protinang hayop. Bukod pa rito, ang quinoa ay lumalampas sa tradisyonal na butil tulad ng puting kanin. Mas mabagal itong naglalabas ng enerhiya, nakakatulong mapanatili ang stable na blood sugar. Mas mataas din ito sa fiber, na alam na nating mahusay para sa bituka at pag-alis ng toxins. Tungkol sa potassium at phosphorus, ang quinoa ay katamtaman, pero mahalagang hakbang bago lutuin ay banlawan ng mabuti sa ilalim ng tubig gamit ang fine colander. Ang hilaw na quinoa ay may natural na layer na tinatawag na saponin na maaaring magbigay ng mapait na lasa. Ang pagbanlaw ay nag-aalis nito at nakakatulong bawasan ang ilan sa surface minerals.
Madali ang pagluluto. Isang bahagi quinoa sa 2 bahagi tubig o low sodium broth. Pakuluan, takpan at lutuin sa mahinang apoy ng 50 na minuto. Ang lutong quinoa ay magaan, malambot at versatile. Gamitin bilang base sa halip na kanin. Gumawa ng power bowl na may quinoa, isa sa ating inirerekomendang protina tulad ng manok o tofu at mababang potassium na gulay. Mahusay ito sa cold salads o kahit bilang mainit na cereal para sa almusal. Ang porsyon na kalahating tasa hanggang 1 tasa ng lutong quinoa ay mahusay na karagdagan sa anumang pagkain. Sa pagpapalit ng refined grains sa quinoa, hindi mo lamang nadaragdagan ang fiber at nutrients, kundi nagdaragdag ka rin ng mataas na kalidad na kumpletong protina. Protina 10, ang turkey breast. Para tapusin ang listahan, bumalik tayo sa mga ibon na may option na katulad ng manok, pero nagbibigay ng variety para hindi mainip ang dieta. Ang turkey breast. Ang lean turkey ay mahusay na protina para sa araw-araw na perpekto sa renal protection diet. Tulad ng chicken breast, ang turkey breast na walang balat ay sobrang lean at mababa sa saturated fat. Ang mataas na kalidad na amino acids nito ay nagpapaliit ng dumi at pinabawasan ang pasanin sa mga bato. Isa rin ito sa pinakamagandang mapagkukunan ng amino acid tryptophan na precursor ng serotonin, ang neurotransmitter na nagre-regulate ng mood at tulog. Ang pagiging masaya ay mahalaga kapag may chronic illness. Narito ang pinakamahalagang pagkakaiba: fresh meat kumpara sa processed. Ang turkey breast na lutong sa bahay ay malusog. Ang sliced turkey mula sa deli o packaged ay halos laging sakuna ng sodium at added phosphates. Ang mga manufacturer ay nag-i-inject ng salt solutions at phosphate additives na lubhang mapanganib sa renal patients dahil halos 100% itong nasisipsip. Ang panuntunan ay simple: bumili ng hilaw na turkey breast at lutuin mo mismo. Ang mga pamamaraan ng pagluluto ay kapareho ng manok. Maaari mong i-roast ang buong breast at magkaroon ng protina na handa sa loob ng ilang araw. Ang ground turkey na 93% lean o higit pa ay maganda para sa meatballs o bolognese sauce na may walang asin na kamatis. Ang portion na 90-120 gram ay nananatiling target. Sa pag-alternate ng manok at pavo, iniiwasan mo ang pagkabagot sa pagkain at siguradong sumusunod ka sa dieta na nagbibigay ng nutrisyon at nagpoprotekta sa iyong mga bato. Nakita na natin ang kahanga-hangang protina, pero gusto kong bigyan ka ng dagdag na payo, isang prinsipyo na nag-uugnay sa lahat. Hindi lamang tungkol sa aling protina ang pipiliin, kundi kung paano ito lulutuin. Maaari mong kunin ang pinakamagandang chicken breast, pero kung mali ang paghahanda, ay maaaring gumawa ka ng mga compound na nakakasira sa iyong mga bato. Pinag-uusapan natin ang Advanced Glycation End Products o AGEs. Mga nakakapinsalang compound na nabubuo kapag ang protina at taba ay nalantad sa mataas na temperatura sa dry environment. Isipin ang malutong na crust ng inihaw na steak o nasunog na gilid ng pritong pagkain. Ang mga iyon ay puno ng AGEs. Sa malusog na katawan, inaalis ito ng mga bato. Pero sa may kapansanan na function ng bato, naipon ito at nagdudulot ng malaking pamamaga at pinabilis ang pinsala. Ang solusyon: pumili ng wet at low-temperature cooking methods. Poaching, steaming, stewing at boiling ang pinakakaunti ang AGEs. Ang pagbe-bake sa mas mababang temperatura, sa ilalim ng 175 degrees, ay mas mabuti kaysa sa high-heat grilling o frying. Ang pagmamari na may acidic liquids tulad ng lemon juice o suka ay maaari ring lubhang bawasan ang pagbuo ng AGEs. Tandaan ang prinsipyong ito: mababa at mabagal, basa at banayad. Sa paggamit ng mga pamamaraang ito, hindi mo lamang ginagawa mas juicy ang iyong protina, kundi inaalis mo rin ang isang nakatagong mekanismo ng pinsala sa bato. Konklusyon: tulad ng nakikita mo, ang sagot sa takot tungkol sa protina ay hindi pag-alis kundi pag-edukasyon. Hindi ito dieta ng pagkakait, kundi matalinong stratehiya ng pagpapalit. Nakita natin ang lahat. Mula sa kahusayan ng egg whites hanggang sa anti-inflammatory power ng salmon at fiber ng mga legumbre. Ngayon ay mayroon ka ng roadmap. Hindi mo kailangang maging vegetarian, pero maaari kang makinabang ng husto sa pagdagdag ng mas maraming plant protein. Hindi mo kailangang iwanan ng karne, pero maaari mong piliin ang mas malinis na opsyon tulad ng manok at pavo. Ang pagkuha ng kontrol sa iyong dieta ang pinakamakapangyarihang hakbang na maaari mong gawin para protektahan ang iyong mga bato. Ang listahang ito ay iyong panimulang punto. Magsimula ng dahan-dahan. Subukan ang isang protina mula sa listahang ito sa linggong ito. Ramdamin ang pagkakaiba sa iyong enerhiya. Laging tandaan na ang impormasyong ito ay pang-edukasyon lamang
at hindi kailanman kapalit ng payo ng iyong medical team. Mahalagang makipagtulungan ka sa iyong nephrologist at kung maaari ay isang renal dietitian para i-personalize ang mga rekomendasyong ito sa iyong eksaktong kaso. May kapangyarihan kang baguhin ang iyong kalusugan, isa-isang subo, isa-isang pagpili. Para sa mas maraming practical na payo, mag-subscribe sa aking channel. At kung handa ka na para sa susunod na hakbang, inire-rekomenda kong panoorin ang isa pang video tungkol sa pinakamagandang prutas at gulay para sa iyong mga bato. Salamat sa pagsama sa akin ngayon.